What's up mga kabahay? Today pag-uusapan natin kung ano mas maganda, RFO or ready for occupancy or yung gawa ng bahay. Titira ka na lang or yung magko-construction ka pa from ground zero hanggang matapos yung bahay mo. So tara pag-usapan natin. Para sa akin mga kabahay, mas gusto ko yung ready to occupancy. Dahil, una sa lahat, matitirahan na agad. At the same time, makikita mo na rin agad yung finished product. Wala ka nang kailangan isipin. Ang gagawin mo na lang is yung appliances mo. Ilalagay mo na lang yung appliances mo. Wala ka nang gagawin. Titira ka na lang at matutulog ka na lang din sa bahay. So sa akin mas gusto ko yung from ground zero kasi mas magagawa mo yung gusto mong plano. Mas masasabi mo sa architect mo yung gusto mong design, yung character na gusto mo ayon doon sa lupang nabili mo. Isa pa sa kino-consider ko pa as a ready to occupancy is yung challenges natin during construction. So marami nagiging challenges during construction, so hindi naman natin naiiwasan. So pag ready to occupancy na, mas madali na lang and mas kumbaga yung time frame mo hindi ka kasama during naghahalo ng semento, nagbubuhos ng poste, ng slab. Kumbaga hindi mo siya iisipin. Kumbaga tapos na siya, nagawa na siya ng mga professionals na titirahan mo na lang. So katulad nito, Sir Coach, dahil ground zero siya, nasabi ko na ito, lagyan ng floating volume dito. Gusto ko yung ganitong uri ng materyales. Nalalagyan natin siya ng mga spaces, saka design na gusto talaga natin. Yung materyales na gusto mong ilagay. So, yun yung maganda kapag somehow newly constructed yung bahay mo. Para sa akin kasi, kahit anong design naman, kahit anong floor plan, as long na maganda yung bahay para sa akin, as long na livable siya, mas okay siya sa akin. Which I agree din, no? Kapag ang bahay ay maayos naman yung pagkakagawa, ito ay ginawa ng maayos na contractor, ng mga magagaling na architects, sigurado tayo na yung design ng bahay na ready for occupancy na yun is well planned at saka kinonsider lahat ng dapat i-consider. Pero may mga kabahay pa rin tayo na dahil ito ay dream house nga, no, kung tawagin natin, permanent na ito, may pamamana natin ito sa next generation. Gusto nung iba sa atin na talagang yung character nila, yung pagkatao nila yung ma-reflect dun sa kanilang bahay. Tama, agree ako guys. Sa mga kabahay, wala namang tama or mali dito sa RF or ready for occupancy or yung newly built na mga bahay from ground zero. Dahil ito ay depende pa rin sa preferences ninyo. So, ito lang ay mga idea na somehow inilalatag namin sa inyo para magkaroon lang kayo ng idea dun sa options ng dalawang. So yun mga kabahay, comment down below kung ano mas preferred nyo, RFO or new construction. At bakit? Bakit nila gusto yung RFO at bakit nila gusto yung ground zero construction pa or newly constructed na bahay. Thank you for watching mga kabahay. See ya! See you!